Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagnilayan ngayong umaga ay ito ang tinapay ng ating mga kaluluwa sa umaga o sa bawat umaga, na ang Panginoon ay lagi nating kasama saan mang dako tayo pumaroon. Ang ating pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Roma, Kabanata 6, talatang 23. Ay isang talata sa Biblia na naglalaman ng mahalagang mensahe tungkol sa kasalanan at kaligtasan. Sinasabi sa talatang ito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat sa buhay, sa paghinga, at sa biyayang magising muli. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Punuin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, upang ang bawat salita at kilos ko ngayon ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Bigyan mo kami ng lakas, karunungan at kapayapaan. Ilayo mo kami sa tukso, sa kapahamakan, at anumang bagay na makapaglalayo sa iyo. Tulungan mo kaming maging liwanag sa iba, O Diyos. Maging instrumento ng iyong pagmamahal at katotohanan. Sa iyo po namin iniaalay ang buong araw na ito. Naway sa bawat sandali, ikaw ang aming maging lakas, gabay at layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang kasalanan ay may kaparusahan, at ito ay kamatayan. Hindi lamang ito pisikal na kamatayan, mga kaibigan, Hindi lang ito pisikal na kamatayan, kundi pati na rin ang spiritual na paghihiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay inahahalin tulad sa isang employer na nagbabayad ng wages o kabayaran sa kanyang employee. Ang buhay na walang hanggan ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Hindi ito nakukuha sa pamagitan ng pagsisikap ng tao. Hindi nakukuha. Ito ay ibinibigay sa mga tumatanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon. Si Jesus ang tagapamagitan ng kaloob na ito, na namatay upang pagkasunduin ang sangkatauhan sa Diyos.
Ang talatang ito ay nagsisimula sa isang di maikakailang katotohanan. Ang kasalanan ay may kabayaran. Sa orihinal na Griego, ang salitang ginamit para sa kabayaran ay option yun na tumutukoy sa sahod na tinatanggap ng isang sundalo. Hindi ito regalo, kaibigan, kundi karampatang bayad. No, karampatang bayad sa kanyang ginawa. Sa ganitong pananaw, ang kasalanan ay parang trabaho. Ginagawa natin ito minsan paulit-ulit. Paulit-ulit. At ang sahod natin ay kamatayan. Ngunit hindi ito basta kamatayang pisikal lamang, mga kaibigan. Ang mas mabigat dito ay ang katotohanan na ang spiritual na kamatayan. Ang pagkahiwalay natin sa Diyos, ang kawalan ng pag-asa, ang pamumuhay sa dilim kahit buhay pa sa katawan. Sa ating modernong mundo, na madalas na tinatrato ang kasalanan bilang personal choice o expression of freedom. Tinuturo sa Roma 6:23 na ang spiritual na batas na hindi nababali. Ang kasalanan ay laging may bunga at ito ay ang kamatayan. Ang kahalagahan sa Roma 6:23, no? Ito'y universal na kasalanan. Universal na kasalanan. Ang talatang ito ay nagpapahiwati na ang lahat ng tao ay nagkakasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil sa grasya ng Diyos, mga kaibigan, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay inialok bilang regalo. No, bilang regalo, hindi bilang isang bagay na dapat kitain. Ito ay nagpapakita ng pag-ibig at awa ng Diyos sa sangkatauhan. May pag-asa at pagtubos sa kabila ng resulta ng kasalanan. Ang talatang ito ay nag-aalok ng pag-asa sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Nagbibigay ito ng daan tungo sa pakikipagkasundo sa Diyos at pangako ng buhay na walang hanggan. Ang hiwaga ng grasya, ngunit ang kaloob ng Diyos. Ang talatang ay biglang tumatalon mula sa kabayaran tungo sa kaloob. Mula sa isang bagay na pinaghirapan patungo sa isang bagay na ibinigay ng walang kapalit. No, walang kapalit. Ang kaloob o regalo ay mula sa salitang Grego na charisma. Mula sa salitang charis na ibig sabihin ay biyaya. Biyaya. Ipinapaalaala nito na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Lahat tayo ay karapat-dapat sa kamatayan. Pero kaibigan, ang Diyos ay hindi nagbigay ng karampatang parusa, kundi ng walang hanggang pag-ibig. Ang biyaya ay hindi makatuwiran sa pamantayan ng mundo. Ngunit
ito ang mismong puso ng Diyos. Isang pag-ibig na nagbibigay kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang sentro ng kaligtasan, mga kaibigan, ay ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi sinabing buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kabutihan natin. Walang sinabi ng ganon. No? O sa pamagitan ng ating mga relihiyon. Kundi kay Kristo Jesus lamang. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ayon sa Juan 14:6. Ang eternal life, mga kaibigan, ay hindi lang buhay na mahaba. Ito ay buhay na kasama ang Diyos sa presensya niya. Puno ng kapayapaan, katuwiran, at pag-ibig. At ito ay nagsisimula hindi sa kamatayan, kundi sa pagtanggap kay Kristo habang tayo'y nabubuhay. Ito ngayon ang practical na application para sa atin, mga kaibigan. Ang una ay pagsisisi. Ang pagsisisi ay aminin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Pangalawa, pananampalataya. Maniwala na si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at ito'y muling nabuhay. Pangatlo, pagtanggap. Tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. At ang pang-apat, pagbabago. Magbago ng isip at puso at talikuran ang makasalanang pamumuhay. Sa pamagitan ng pagsunod kay Jesus, mga kaibigan, matatanggap natin ang kaloob ng buhay na walang hanggan at makakaranas ng kapayapaan at kagalakan mula sa Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng katarungan at biyaya, nauunawaan namin ngayon kung gaano kabigat ang kasalanan at gaano kalalim ang iyong pag-ibig. Hindi ko kayang bayaran ang kabayaran ng aking pagkakasala. Ngunit salamat dahil kay Kristo Jesus, binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kaming isuko ang lahat sa iyo, Panginoon. Maging tunay kang Panginoon sa aming puso, hindi lang sa salita, kundi maging sa gawa. Bigyan mo po kami ng pananampalataya na yumakap sa iyong grasya at ng kapangyarihang tumalikod sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon, kami po ay nananalangin. Amen at Amen.